Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang nagpupuyat sa isang tao sa gabi matapos kanilang saktan? Hindi iyon ang mga galit na mensahe alas 2 ng umaga. Hindi rin ang pagbablock sa kanila tapos biglang pag-unblock para silipin kung ano na ang ginagawa nila. At siguradong hindi rin ang mga passive-aggressive na post na palihim na nagpapahiwatig ng sakit na nararamdaman mo. Lahat ng iyon ay ingay lang at ang ingay ay mura. Ang pinakamabigat na parusang maaari mong ibigay ay hindi galit, kundi ang ganap na pagbura sa kanila sa buhay mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 5 tahimik na gawi. 5 psikolohikal na hakbang na mas masakit pa kaysa sa kahit anong salitang maaari mong sabihin. Kapag ginamit mo ang mga ito, may kakaibang mangyayari. Ang mga mayayabang na umalis sa iyo, nagtaksil sa iyo at minaliit ka ay magsisimulang mahumaling sa iyo. Makakaramdam sila ng guilt, pagmamasdan ka mula sa malayo, at ang ilan ay babalik pa, gumagapang at nagmamakaawa na bigyan silang muli ng puwang sa buhay mo. Ngunit kapag bumalik na sila, maari mong mapagtanto na hindi mo na pala sila kailangan. Kalilimutan natin ang mga malalambot at sentimental na payo na nagkalat kung saan-saan. Ito ang estratehiya ng mga malalakas. Ito ang stoicism na isinasabuhay. Magsimula tayo. Kapag may nanakit sa iyo, naghihintay ang ego nila ng eksena. Inaasahan nila ang luha, ang sigawan at ang pagkawasak mo. Pareho ang mensahe ng matinding galit at desperadong pagmamahal. Mahalaga pa rin sila sa iyo at may kontrol pa rin sila sa emosyon mo. Huwag mong ibigay ang kasiyahang iyon. Sa halip, tratuhin mo sila na parang estranghero. Matapos ang sugat, huwag kang magpakita ng galit o lungkot. Kapag nagkasalubong kayo, isang bahagyang tango, isang maikling hi, at magpatuloy ka na sa paglalakad. Walang emosyon, walang paliwanag, at walang akusasyon. Magalang ka, ngunit malamig na parang yelo. Ang simpleng kilos na ito ay winawasak ang kanilang isipan. Lumilikha ito ng isang nakakatakot na kawalan sa loob ng ego nila. Magsisimula silang magtanong kung wala na ba talaga silang halaga, kung napalitan ba sila agad, at kung bakit bigla silang naging invisible. Sa pilosopiyang Stoic, natututuhan nating ihiwalay ang sarili sa mga panlabas na kaguluhan. Binababa mo sila mula sa pagiging mahalaga tungo sa pagiging isang walang pangalang dumadaan lamang. Para mo silang binubura mula sa sistema ng buhay mo, gaya ng pagbura ng isang walang silbing app. Hindi sila kaaway, hindi rin sila kaibigan, wala sila. Tandaan mo ang kabaligtaran ng pagmamahal ay hindi galit kundi kawalang pakialam. Habang sila ay naguguluhan kung bakit hindi ka wasak, ikaw naman ay namumuhay sa katahimikan. Ngunit maraming nabibigo rito, nagkukunwaring malamig habang lihim na naghihintay ng reaksyon. Huwag mong gawin iyon. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa ipinapakita mo sa kanila, kundi sa kung paano ka nabubuhay kapag wala na sila sa mundo mo. Kapag wala na sila, bakante ang entablado at dito nagsisimula ang tunay na pagsisisi sa loob nila. Habang iniisip nilang ikaw ay miserable at wasak, gawin mo ang kabaligtaran. I-upgrade mo ang buhay mo. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong may ambisyon, respeto at positibong pananaw. Magpunta ka sa mga bagong lugar, matuto ng mga bagong kasanayan at hayaan mong lumiwanag ang tunay mong kaligayahan. Hindi ang piking saya na ipinupost para lang mapansin nila, kundi ang tunay na kagalakang makikita sa mga mata mo at sa ngiti mo. Sisilipin nila ang buhay mo at makikita kanilang masaya kasama ang mga bagong taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Doon magsisimula ang inggit at pagsisisi. Maiintindihan nilang pwede sana silang maging bahagi ng bagong buhay na iyon, ngunit sila ang nagbitaw. Makikita nilang tinatrato ka ng iba na parang kayamanan at doon nila mararamdaman ang bigat ng pagkakamali nila. Ang selos na hinaluan ng pagsisisi ay isang lason na unti-unting sumisira sa kanila. Pinatutunayan mo ang isang masakit na katotohanan. Sila ang hadlang, hindi ang destinasyon. Hindi mo sila kinailangan para maging masaya. Kinailangan mo lang silang mawala. Ang pinakamahirap ngunit pinakamakapangyarihang gawi ay ang pagkontrol sa iyong reaksyon. Ang mga nanakit sa iyo ay susubok muli. Magpo-post ng malulungkot na kanta, magpapakita ng bagong kasama, maninira sa likod mo,
at gagawin ang lahat para makuha ang atensyon mo. Huwag kang mag-react. Kapag galit ang hanap nila, huwag kang sumagot. Kapag selos ang gusto nila, huwag kang kumilos. Kapag chismis ang ikinalat nila, ipagpatuloy mo lang ang buhay mo. Itinuro ni Epictetus na walang makakasakit sa iyo hanggat hindi mo pinapayagan. Kapag nag-react ka, ibinibigay mo sa kanila ang kontrol ng emosyon mo. Ngunit kapag nanatili kang kalmado at hindi matinag, doon sila guguho. Ang kawalang pakialam mo ay nagiging psikolohikal na parusa. Kapag ang lahat ng ginagawa nila ay wala ng epekto sa iyo, ang mensahe ay malinaw at nakamamatay sa ego. Hindi mo na ako kayang pasayahin at hindi mo na rin ako kayang pasakitan. At siguradong hindi mo na rin ako kayang galitin. Nawalan ka na ng lahat ng kapangyarihan. Kapag napagtanto nilang wala na talaga silang kontrol sa iyo, tuluyang guguho ang ego nila. Hindi ka lang nila nawala sa pisikal na paraan, nawala ka rin sa espiritual na antas. At iyon ang ganap na pagkatalo. Sa puntong ito, panalo ka na ng 70%. Ngunit ang natitirang 20% ang magtatakda kung ikaw ba ay tunay nang umaandar sa mas mataas na antas o nagkukunwari lamang na malakas. May isang nakamamatay na bitag, isang bitag na kinahuhulugan ng karamihan kapag sinusubukan nilang gumanti. At ang bitag na iyon ay nasa mismong dila mo. Ang susunod na gawi ang maghihiwalay sa isang bata at sa isang hari. Ito ang ikaapat na gawi, katahimikan sa mataas na landas. Walang chismis, walang paliwanag, walang paghihiganti. Sa kulturang mahilig sa pagbubunyag at paninira ngayon, parang kabaliwan ito. Ngunit ito ang lihim na sandata ng isip na stoic. Kapag may nagtanong kung ano ang nangyari, kapag tinanong ka tungkol sa taong nanakit sa iyo, hindi mo sila sisiraan. Hindi mo sila tatawagin ng masasamang pangalan. Hindi mo ililista ang lahat ng pagkakamali nila. Hindi ka gaganap bilang biktima. Sa halip, magsasabi ka lamang ng isang simple, kalmado at matalim na pangungusap. Hindi nag-workout ang mga bagay. Nakatuon na ako ngayon sa mas mabubuting bagay. At doon nagtatapos yon. Bakit mo ito gagawin? Bakit hindi mo sirain ang reputasyon nila para gumaan ang pakiramdam mo? Dahil ang katahimikan ay may antas. Ang taong nanakit sa iyo ay umaasang may putikang labanan. Gusto nilang sumigaw ka, mag-akusa, at ilantad sila. Dahil sa sandaling gawin mo iyon, masasabi nila, kita mo, baliw siya, buti na lang nakaalis ako. Ang galit mo ang nagiging dahilan nila. Ang sakit mo ang nagiging kalasag nila. Ngunit kapag pinili mo ang mataas na landas, tinatanggal mo ang kalasag na iyon. Isipin mo ito. May isang mutual na kaibigan na bumalik sa kanila at nagsabi, nakita ko ang ex mo kanina. Wala siyang sinabi ni isang masamang salita tungkol sa iyo. Sinabi lang niya na naka-move on na siya. Ang pangungusap na iyon ay tatama sa kanila na parang truck na rumaragasa. Mapipilitan silang harapin ang sarili nila. Hindi kanila masisisi sa pagiging dramatiko. Hindi nila mababaluktot ang kwento para sila ang magmukhang biktima. May iwan silang mag-isa kasama ang sarili nilang konsensya sa isang tahimik na silid na walang ingay na makakaabala sa kanila. At doon magsisimula ang mga tanong. Masama ang ginawa ko sa kanya, pero pinrotektahan pa rin niya ang dignidad ko. Maayos pa rin siya, may respeto higit sa gulo. Ang dignidad mo ang naglalantad ng kakulangan nila nito. Ang klase mo ang nagpapakita ng kaliitan nila. Ang kalmado mo ang tahimik na nagsasabi sa mundo kung sino ang tunay na mas mabuting tao noon pa man. Mapapansin ito ng mga tao sa paligid mo. Ikaw ang may karakter. Ikaw ang lumago. Ikaw ang kayamanang itinapon nila sa sarili nilang kahangalan. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa antas ng taong nanakit sa iyo. Tumayo ka sa itaas, sa malinis na hangin, kung saan ang katahimikan mo ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong paghihiganti. At ngayon ang ikalimang gawi, tahimik na pagpapatawad. Ito na ang huling piraso, ang pinakamakapangyarihang gawi ng isang tunay na malayang kaluluwa. Sa loob ng puso mo, tahimik at pribado, patawarin mo sila. Sandali, huwag kang umalis, pakinggan mo ako. Hindi mo sila pinapatawad dahil karapat-dapat sila. Maaring hindi sila kailanman maging karapat-dapat. Hindi mo sila pinapatawad dahil humingi sila ng tawad. Maaring hindi rin sila kailanman humingi ng tawad. Pinapatawad mo sila para sa sarili mo. Itinuturo ng Stoicism
na ang paghawak sa galit ay parang pag-inom ng lason habang umaasang ang kabilang tao ang mamamatay. Hanggat kinamumuhian mo sila, nakatali ka pa rin sa kanila. Mas mabigat ang tanikala ng hinanakit kaysa sa tanikala ng pag-ibig. Kontrolado pa rin nila ang tulog mo, ang gana mo, ang isip mo. Putulin mo ang tanikala. Pakawalan mo ito. Parang pagbitiw ng lobo sa langit. Ngunit may mahalagang bahagi rito. Huwag mong sabihin sa kanila na pinatawad mo sila. Huwag kang mag-text ng pinapatawad na kita. Huwag kang makipagkita para sa tinatawag na peaceful closure. Hindi. Patawarin mo sila ng tahimik at magpatuloy ka sa buhay mo. Bakit kailangang sikreto? Dahil iyan ang pinakamataas na anyo ng kalayaan. Kapag tahimik kang nagpatawad, binabawi mo ang bawat patak ng enerhiya mo. Hindi ka na ginising ng sakit sa gabi. Hindi na sinisira ng pait ang magagandang araw mo. Magaan ka na, walang pasan, malaya, parang ibong nakawala sa hawla. At maniwala ka, mararamdaman nila ang pagbabagong ito. Kahit hindi ka nila makita, hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Kapag may narinig sila tungkol sa iyo, kapag nasilayan ka nila mula sa malayo, may mapapansin silang kakaiba. Wala ka na ang bigat ng nakaraan. Ikaw ay payapa. Ikaw ay nagniningning. At iyan ang pinakanakakatakot sa kanila. Ibig sabihin nito, hindi ka lang naka-move on. Nalampasan mo sila. Hindi ka kalahating gumaling. Hindi ka nagkukunwaring ayos lang. Ganap ka ng tapos. May intindihan nilang hindi na sila pwedeng bumalik sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Hindi na nila maaayos. Hindi na nila mababawi. Naproseso mo na ang sakit at binura mo na ito magpakailanman. Doon papasok ang pinakamalalim na pagsisisi sa mga buto nila. Iisipin nila, sinaktan ko ang isang taong sapat ang kabutihan para magpatawad at ngayon hindi ko na siya kailanman maibabalik. Lumipad na siya lampas sa abot ko. Ang pagpapatawad mo ay regalo sa sarili mo, ngunit ito rin ang magiging pinakamalaking kawalan ng kanilang buhay. At ngayon, tingnan mong mabuti. Ang landas natin ay hindi landas ng mababang paghihiganti. Ito ay landas ng muling pagsilang. Ang 5 gawin na ito ay hindi ginawa para lang pagsisihan ng isang tao ang pagkawala mo. Mas malalim ang layunin nito. Tinutulungan ka nitong bumalik sa sarili mo. Kapag tinrato mo sila bilang estranghero, pinararangalan mo ang kasalukuyan mo. Kapag in-upgrade mo ang buhay mo, pinararangalan mo ang hinaharap mo. Kapag tumanggi kang mag-react, pinararangalan mo ang emosyon mo. Kapag pinili mo ang katahimikan sa mataas na landas, pinararangalan mo ang dignidad mo. At kapag nagpatawad ka, pinalalaya mo ang kaluluwa mo. Itigil mo na ang pagsasayang ng kahit isang segundo sa pag-iisip kung paano mo sila masasaktan. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mapagtanto kapag lumingon ka balang araw na wala na pala silang kahit anong halaga. Panalo ka na. Hindi dahil natalo mo sila, kundi dahil lumampas ka sa kanila. Kung handa ka ng pakawalan ang nakaraan at pumasok sa pinakamaliwanag na yugto ng buhay mo, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Pinipili ko ang sarili ko. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tagalog Stoic Path at i-on ang notifications. Nagsisimula pa lang tayo sa pagiging hindi na mababasag. Maraming salamat sa pakikinig. Mamuhay ng matatag.